Ka-printers, magandang araw sa inyo. Once again, this is Sir Ton and welcome to my channel, Sir Ton Prints. Okay, for this particular video, babanatan natin mabilisan paano mag-sublimate ng clear mag. Okay, kasi may pumasok tayong order. Tama-tama may nagtatanong ano yung settings for the clear mag. Iba yung clear mag sa frosted mag, no? So, ang sasampulan natin ngayon is clear mag. Simulan natin dun sa layout, tirahin natin. Tapos, i-explain natin yung whole process. Ano ang gamit na materyales for the subli paper? Ang gamit ko ay, kuha tayo, QAP na subli paper. Okay, tapos ang printer natin, L1800, naka-subli ink ng Hansol. Okay, ano yun, L18, so 6 color siya. So, mabilisan, tirahin kagad natin. Prove! Let's go! Now, sa layout nito, nakuha natin, binigay yung design, pre-made na, binigay ng kliyente, as is na siya. So, resizing na lang ang ginawa ko dito. Ito, in-adjust yung sizes. Tapos, tinansya natin kasi mag yan, so 3.5 by 7.5 inches usually ang sukat niyan. So, ang sukat currently ngayon, nasa tansya ko around mga 7.6 inch ang haba. Tapos, ang width and then the height niya is 3.5. So, nakaset na yan. Wala na tayong gagawin dito. Diretso na to print. Okay? Now, test print kagad kasi iba yung gagamitin nating mag, which is nga clear mag. So, test print na tayo kagad. Control P na ako. Ang aking printer for sublimation is L1800. So, printer properties, plain paper, high, and then more options, syempre high speed, naka-mirror. Bakit naka-mirror? Syempre, sublimation. Okay? Actually, pwedeng gawin to, by the way, no, na isang size. Kung A4 size, tatlong images to dapat. Pero si test print muna gagamitin ko, isa lang muna. Okay? So, test print tayo. Print. Okay, hintayin natin sa printer. So, sa printer natin, L1800, Sabli, naka-mirror. Okay. Tayo lang natin matapos. So, after ma-print, ito na siya. Kailangan lang natin alisin yung paligid. Again, para sa unwanted inks. Katulad nito, oh, may sabit ng konti. So, pag hindi natin kinat yan, pwede yung matransfer sa substrate. O, gagamitin kasi natin mags, pwedeng matransfer yung ink na yon dun sa mag. So, ugaliin na kinakat ang paligid ng subli paper. So, i-cut natin. Ayan, cut na, malinis na. Okay na to, pwede na natin pabalot sa mags. This one is clear mag. Now, paano ilalapat? Papayakapin mo lang yan. Tansyahan lang yung sentro niyan. Madaling sumentro kasi ito yung handle. Sa sentro, tatansyahin mo yung sentro nito. Siyempre, yan. Tansyahan lang yan. Hindi naman kailangan saktong-sakto. Meron naman siyang guideline. Ayan yung guide. Now, para mag-stay siya sa place niya, centered na, gagamitan natin siya ng thermal tape. Ano naman thermal tape? Ito, thermal tape. This one. Ayan. Para kaya yung init ng mag-press. So, lapat lang. Hindi naman kailangan masyadong malaki.
make sure lang na kumapit yung design or yung papel. Hindi siya gagalaw dun sa mugs. So yan. Okay na to. Ready na to, isalang. So salang natin sa mug press. Now dito naman sa mug press, ang gamit ko is Freesub. O pakita ko yung brand. Ayan. Freesub. Kita ba? Adjust natin ha. Freesub. Ayan. Tapos this is dual station na mug press. So dalawa. Ayan. Sabay pwedeng press. So mabilisan yung gawaan natin dito. Dalawang set naman to, so 4 na mugs kayang i-press sabay-sabay. Now ang settings nito is 190 degrees 90 seconds. Pero hindi ko na ginagawa yon. Ang press na gawain ko is 2 minutes by 1 minute. Paano yung 2 minutes by 1 minute? Okay. So nakaset ngayon to 190. Sasalang ko yung mug. By the way, bago nyo isalang, make sure na adjust nyo na itong knob sa tamang higpit. No, pag masyado kasing maluwag, hindi magta-transfer na maayos yung image. So salang mo lang. Kahit anong mug press naman yan, salang. Depende na kasi sa setting ng mug press na gamit. Salang mo lang. Start ko yung timer. Tapos maghihintay ako ngayon ng 2 minutes dito sa timer. Para saan yung 2 minutes na yun? Initial luto. Okay? So, tambay, palipasin ko yung 2 minutes period. Okay? Approve. Tambay. Now, after the 2 minutes period, bubuksan ko, hindi yan gagalaw sa pwesto, babaliktarin ko siya. Tapos isasalang ko ulit siya ng good for 1 minute. Naging nakasanayan ko na kasi nakaka-experience ako way back before nung iba pang mug press ko na nahihilaw. Isang side lang ang naluluto. Usually yung puwetan ng baso ay nahihilaw. So hindi nagpapantay. So maraming testing na ginawa ko, na-discover ko or naging maganda ang results kapag binabaliktad ko yung mug at iniluluto for another 1 minute period. So ang mangyari, 2 minutes initial luto, 1 minute yung pangalawang luto pagkabaliktad. Okay, so hintayin natin. Anyway, patapos na rin naman. Okay, after the 1 minute period, timer naman tayo dyan. Stop ko na. Okay, so mainit yan. Again, wag hahawakan. Tapos ang pantanggal ko, sungkitin ko lang konti. Iyon. So mainit pa to. Mamaya, tingnan natin yung actual print, no? Mainit pa. So clear mug siya. Maayos. Halos walang natirang ink sa subli paper, no? Naubos yung ink. Maayos, maganda. Okay? So paspasan ko muna to lahat. Tingnan natin anong resulta, no, pag natapos. Probe. So we have completed the mugs. Ito na siya. Ayan, no. Oh. Now, mas maganda, mas ma-appreciate mo siya kung may puti na background. Kasi nga clear mug, hindi siya frosted mug. So pag pinasok natin siya sa box, yung may butas na box, open type, mas makita mo ngayon yung design. Ganda na. Approve. So, mas maganda, darker yung design. So, make it darker yung pagkaka-layout ng design. Approve. So, once again, this is Sir Ton. Sana may natutunan. Bye-bye.